Hello po, this name is Ayuha. Welcome po kayo sa aking channel at welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At sa gabing ito ay pag-uusapan natin ang eternal plan of God. Sana po samahan niyo po ako sa video ito at tara na at atin pong Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita at sa pagkakataong ito ay isasantabi muna natin yung ating pag-aaral tungkol sa Gospel of Jesus Christ according to John. Bagaman ito ay related doon sa kanyang dinidiscuss, ang i-discuss po natin ay yung eternal plan of God. At ito ay sisimulan natin basahin dito po sa Ephesians chapter 3 verse 10 to 11. Ganito po ang ating mababasa. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms according to His eternal purpose that He accomplished in Christ Jesus our Lord. So dito makikita natin may binanggit no eternal purpose, yung eternal plan ng Diyos na ito ay i-accomplish, no? Ito ay gaganapin ng kanyang anak na si Jesus Kristo. At ito yung ating pong pag-aaralan sa araw na ito. Ano nga ba itong planong ito ng Diyos? Ano ba ang kagustuhan ng Diyos para sa mga tao? Yan, mababasa po natin dito po sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. Ganito ating mababasa. This is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Anong gusto ng Diyos? Gusto niya na ang lahat ng tao, lahat ng nilalang dito sa mundong ito ay maligtas at makaalam ng ng katotohanan. So, mula dito sa kanyang nais, mula dito sa kanyang kagustuhan na ang lahat ng mga tao ay maligtas, dito niya nga binuo yung kanyang eternal purpose. Dito niya nga binuo yung eternal plan. Yung binasa natin kanina doon sa Ephesians chapter 3, may kinalaman ito sa sa mga hintil. Na ano ibig sabihin ng mga hintil? Ito ay mga bayan na hindi Hudyo, no? Na dito ay tinutukoy niya na hindi lamang ang mga Hudyo kasama doon sa plano ng pagliligtas ng ating Panginoong Kristo, kundi ang mga hintil din. No? At dito ay binunyag ni Pablo yung mystery about Christ na may kinalaman doon sa pagliligtas ng lahat ng mga tao sa sanlibutan. At doon sa chapter 3 verse 10 to 11 ay sinabi niya nga na ito ay eternal purpose ng Diyos. So kasama sa eternal purpose ng Diyos na hindi lang mga Hudyo kundi ang lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng mga tao sa buong sanlibutan ay gusto niyang iligtas at makaalam ng katotohanan. Pero paano niya i-accomplish ito? Paano niya gagawin ang planong ito? Paano ito magmamaterialize? Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang bugtong anak sa mundo, sapagkat ang mundo ay labis niya kinaluluguran o tinatawag na labis niyang mahal. Ganito ang ating mababasa dito sa John chapter 3 verse 16. Ang sabi, for God so loved the world, for God so loved all the people in the world, that He gave His only and one and only Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. So yun ang purpose ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos na maibigay sa mundo ang kanyang anak para ang anak ay makapagbigay ng ng buhay na walang hanggan sa lahat ng tao na kanyang minamahal.
Sabi doon, for God so loved the world. Ay, yung pong world doon ay all the people in the world. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So, ikakatuparan yung plano ng Diyos, yung eternal plan of God for salvation sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang anak, pagsusugo niya ng kanyang anak dito sa mundo. Natural, kapag pumunta ang anak sa mundo, siya ay pupunta rito bilang tao. Siya ay pupunta dito in flesh. Kaya nga doon sa 14 ng the Gospel of Jesus Christ according to John chapter 1, ganito ang ating mabasa. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. So, sino yung word na yun na tinutukoy? Kung mababasa natin doon sa John 1:1-3, ang sabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Same, in the beginning with God. Sabi nga doon, walang anumang bagay na nalikha kung wala siya. At itong tinutukoy na word na ito, yun nga, the one and only Son who became flesh. So sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang bugtong na anak dito sa lupa, siya ay naging tulad natin, na siya ay naging tao. Mahirap po ito para sa ating Panginoong Kristo sapagkat siya po ay Diyos, nakasama ng Diyos ng pasimula, nag-i-enjoy siya sa paglilingkod ng mga anghel sa kalangitan, pero pumayag siya sa kanyang Ama na siya po ay makarating dito sa lupa bilang tao tulad natin. Kaya nga doon sa Hebrews chapter 2 verse 14, ganito ating mababasa, since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity, so that by His death, He might break the power of him who holds the power of death, that is the devil. So, nung siya ay pumunta dito sa mundong ito, nakipag-share siya sa atin, kung tayo ay merong flesh and blood, siya rin ay may flesh and blood. At siya ay nakahalubilo natin dito sa lupa bilang bilang tao. So yung anak ng Diyos ng pasimula ay kasama niya ang anak na ito na kanyang sinugo sa sanlibutan ay sinugo niya bilang tao. Doon sa John, sa 2 John, yung sulat ni John ay ganito ang ating mabasa sa verse 7. I say this because many deceivers who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh, they have gone out into the world. Any such person is the deceiver and antichrist. So, sinasabi ni Juan, yung mga antikristo, yung mga manlilinlang, hindi sila naniniwala, at kinukumbinsi nila ang mga tao na si Jesus hindi nakaparito bilang tao, bilang laman. Pero sabi niya, yun yung mga antikristo. Sapagkat si Jesus pumunta dito sa lupa bilang tao. Yung anak ng Diyos na kasama niya ng pasimula ay naging tao. So, bilagay natin ito sa illustration. Ganito pa makikita, yung Son of God ay kasama ng Diyos ng pasimula, pero nung i-accomplish na nila yung kanyang eternal plan, sinugo niya ang kanyang anak dito sa lupa, at dito ay ay nakasama natin ang anak bilang taong katulad rin natin. Since birth, pasimula ng kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan, ang ating Panginoong Jesus, ang anak ng Diyos ay nakasama natin bilang tao. At dito sa Philippians, ang mabasa natin ay ganito, Philippians chapter 2 verse 5-8.
New Living Translation. Ganito po ang ating mabasa. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though He was God, no? Alam natin siya ay Diyos, no? He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. Yung mga privileges niya na tinatamo dun sa langit, no? He gave them up, no? He took the humble position of a slave and was born as a human being. Ipinanganak siya bilang tao. When He appeared in a human form, He humbled Himself in obedience to God and died as a criminal's death on the cross. So, naging masunurin siya. Siya ay naging tao nang simulang siya ay ipanganak. So, kung ano ang nararanasan natin bilang tao, yun rin yung nararanasan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagat siya ay naging tao na katulad natin. He dwells among us. The Word become flesh and dwells among us. Nakasama natin bilang tao. At sa kanyang pagiging tao, dumaan siya sa lahat ng mga tukso na tulad rin ng nararanasan natin. Dumaan siya doon sa lahat ng mga pagsubok. Kung tayo bilang tao ay nakakaranas ng lahat ng mga pagsubok, ganun rin ang ating Panginoon. Walang exemption doon. No? Kasi siya ay naging tao, so mamumuhay siya dito sa tao, iiwanan niya yung mga lahat ng mga privileges niya bilang Diyos doon sa sangkalangitan, mamumuhay siya bilang tao, so hindi siya exempted sa lahat ng mga trouble na dinadanas rin natin ng mga pangkaraniwang tao. So dadanasin niya yon. At alam niya yon nung pumayag siya sa kanyang Ama sa eternal plan ng kanyang Ama. Ano yung eternal plan ng kanyang Ama? Mailigtas ang lahat ng mga tao sa pagbibigay niya sa kanyang anak, mamamatay sa krus upang pagbayaran ang kasalanan ng lahat ng mga tao. So, nagkakaintindihan silang mag-ama doon na yun ang purpose kung bakit siya narito sa lupa. Para siya'y mamatay, para pagbayaran ang kasalanan ng lahat ng mga tao. At dito mababasa natin sa Hebrews chapter 4 verse 15 ay ganito ang ating mabasa. Ang babasahin po natin ay nasa New King James Version. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who have been tempted in every way just as we are. Yet He did not sin. So makikita natin kung ano yung mga pagsubok na dinanas natin. Lahat ng mga pagsubok na dinanas ng tao, dinanas ng ating Panginoong Hesus nang siya'y pumayag sa kanyang Ama na siya'y maging tao upang ma-accomplish yung kanilang plano o yung kanilang eternal plan na mailigtas ang lahat ng tao sa buong sanlibutan. Pero hindi po ito madali. No? Sinasabi nila, Diyos yan madaling gawin niya. Hindi po. Iniwan niya nga po yung mga privilege na yun ng being a God. Na nung siya ay pumunta sa lupa, pinangatawan niya na siya ay mamuhay sa lupa bilang tao. Ano ibig sabihin nun? Nung siya'y pinanganak siya bilang sanggol. No? Na kapag nagugutom, umiiyak upang humingi ng kanyang makakain. Nung siya'y pinanganak, lumaki siya bilang bata na nakikipaglaro sa kapwa niya bata, natitisod, no? Umiiyak, no? Kapag natatalo doon sa kanilang mga laro, no? Nangyari yan sa ating Panginoon Kristo. At sa kanyang paglaki, ganun rin kung ano man yung mga pagsubok na dinaranas ng mga pangkaraniwang tao,
dinanas din ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga tuwid, nung siya'y narito sa lupa, siya ay tao na namuhay sa mundong ito, na dumadanas ng mga paghihirap tulad rin ng dinadanas ng lahat ng mga tao dito sa sanlibutan. Sa Hebrews chapter 5 verse 7 to 8, ganito po ang ating mabasa. Who in the days of his flesh, sa araw ng kanyang laman, sa araw ng kanyang pagiging tao. Okay? And sabi doon, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from death, and was heard because of his godly fear, though he was a son, yet he learned obedience by the things which he has suffered. So makikita natin dito, i-describe ng sumulat ng Hebrew na siya'y taong-tao, no? Dumadanas siya ng takot, umiiyak siya, no? Dumadaing siya sa Diyos, no? Nananalangin siya, no? Dahil sa kanyang matinding takot, no? So, kung ano yung nararanasan natin kapag tayo ay sinusubukan, nararanasan din at nararamdaman din ng ating Panginoong Jesus nung siya ay naandito sa lupa. Pero dapat niyang pagdaanan ito at willing siyang pagdaanan ito sapagkat ito lamang ang magiging paraan upang ma-accomplish niya yung eternal plan of God. At alam natin ito ay natupad sapagkat siya po ay namatay, inilibing at muling nabuhay. At sa kanyang kamatayan, napagbayaran niya yung kasalanan ng sanlibutan, at ang pagbabayad na ito ay magkakaroon tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Pero alam niyo ba na ang planong ito ng Diyos, bagamat alam natin sa history ay natupad, pero kamuntik nang hindi matupad. Na bilang tao, ang ating Panginoon Kristo, bagamat siya'y willing sundin ang kanyang Ama, bilang tao ay nakaisip siya na wag na sanang matuloy ang planong ito. At yun ay matutunghayan natin dito po sa naganap, doon po sa Garden of Gethsemane. Matapos ang kanyang huling hapunan, siya ay pumunta at ang kanyang mga alagad doon po sa Garden of Gethsemane. At doon ay pinanalangin niya ang kanyang mga alagad, sa Diyos na sana sila ay proteksyonan. Dito ay nagpaalam siya sa kanyang mga alagad na siya ay aalis na, pupunta na sa kanyang Ama. Pero ang sabi niya, dadaan kayo sa mga pagsubok, pero huwag kayong mag-alala sapagkat hindi ko kayo iiwang mag-isa sapagkat padadala ko sa inyo ang Parakletos, the Spirit of Truth, na na magtatanggol sa inyo, natutulong sa inyo at aaliw sa inyo. So, makikita natin dito sa Garden of Gethsemane, inihanda niya yung kanyang mga alagad. At dito rin sa Garden of Gethsemane, inirecord ni Juan, inirecord rin ni Matthew, kung ano yung kanyang ipinanalangin sa Diyos para sa kanyang sarili. At ito yung matutunghayan natin. At babasahin natin, sisimulan natin basahin dito po sa 36, ganito po ang ating mababasa. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane. Ito po ay nasa Mount Olives. And he said to them, sit here while I go over there and pray. So sabi niya, magsiupo kayo dito at ako'y lalayo lang ng konti sapagkat ako ay mananalangin.
Doon sa 37, ang sabi, he took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Ayan na, meron na nararamdaman ang ating Panginoong Kristo. Alam niyang siya ay huhulihin na, alam niya na siya ay papatayin na, alam niyang siya ay mapapako sa krus. Alam niya siya ay parurusahan na matapos na siya ay mahuli. At alam niya na hahanto na siya sa kamatayan bilang ito yung po yung door, ito yung passage para makapunta po at makabalik siya sa kanyang ama. At ito rin yung paraan at ito rin po yung accomplishment na para matupad yung eternal plan ng Diyos sa lahat ng mga tao upang sila ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Pero makikita natin merong something na nangyayari, nararamdaman ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi diyan, he took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Sa Tagalog po yan ay ganito. At kanyang isinama si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagpasimula siyang mamanglaw. Ano yung mamanglaw? Malungkot at nang lumong totoo. No? Nanlulumo siya at namamanglaw. Ito na yung nararamdaman niya na willing siyang sundin yung kagustuhan ng kanyang ama na maibigay niya ang kanyang sarili para sa kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan, pero may nararamdaman siyang kakaiba sa kanyang laman na siya ay namamanglaw at nanlulumo. Sa Mark 14:33, ganito naman po yung account ni Mark. Ang sabi niya, he took Peter, James, and John along with him, and he began to be deeply distressed and troubled. So sa account ni Mark, ang sabi, he began to be deeply distressed and troubled. Sa Tagalog yan, ganito ang ating mabasa. Isinama niya si Pedro, Santiago at Juan. Nagsimula siyang mabagabag at mabahala. So nagsisimula na siyang mabalisa. Nababagabag na siya, nababahala na siya. Yun na yung nararamdaman niya nung mga sandaling iyon dito po sa Garden of Gethsemane. Doon sa Matthew 26 verse 38, ganito ang ating mabasa. And he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and watch with me. And keep watch with me. At sa Tagalog yon, ang sabi ay ganito. At sinabi niya sa kanila, para akong mamamatay sa labis na kalungkutan. Dito lang kayo at magpuya. So mapapansin po natin na bagamat pinalalakas niya ang loob ng kanyang mga alagad para sa kanyang sarili, siya naman ang dapat palakasin ang loob. Sa account ni Luke, sinabi pa nga para mapalakas ang loob ay pinagsilbihan siya ng mga anghel. Inaaliw siya ng mga anghel dito sa Garden of Gethsemane. Bakit? Sapagkat meron na siyang nararamdaman sa kanyang sarili na labis na kalungkutan, siya'y nababagabag, at siya ay nababalisa sa mga pagkakataong iyon. At dito, siya ay nanalangin sa kanyang ama. At ganito ang kanyang ipinapanalangin. So 39, Matthew 26:39, ganito ating basa. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Ano yung pinapanalangin ng ating Panginoong Kristo? Ang sabi niya, baka naman pwedeng hindi na matuloy. Ang tinutukoy niya po yung
let this cup pass, no? May this cup be taken from me. Ang sinasabi niya po yung kanyang kamatayan. Na yung kanyang kamatayan, yun po yung parte ng plano ng Diyos ng pagliligtas sa lahat ng mga tao. Yung pag-o-offer ng ating Panginoon na kanyang sarili para sa pagbabayad ng kasalanan ng lahat ng mga tao. At ito yung kanyang hinihiling na wag munang matupad. Wag sanang matupad. Kung sa pangkaraniwan, no, sa modern time natin, maaring sinasabi ng ating Panginoon, beke nemen. No? Baka naman, pwede, Ama, wag na nating ituloy. Baka naman, Ama, baka meron pang ibang plano tayo. No? Meron tayong plan B. No? Wag na lang ito. So, yun yung idinadalangin ng ating Panginoon Kristo. Na wag na lang sanang matuloy yung napipinto niyang kamatayan. Ang sabi niya, muli natin babasahin, going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed. Na? Manalangin siya, hindi siya nakatayo, hindi siya nakaluhod. Talagang, tumuwad siya, no? At nanalangin sa Diyos na, kung pwede, wag nang matuloy yung kanilang plano. Pansinin po ninyo. Na sa pagkakataong ito'y, sumasalungat yung, yung anak sa plano ng Ama. Hinihiling niya sa Ama na wag sanang matuloy. Ang sabi niya, let this cup pass. Sa 40, ganito ating mabasa, then he returned to his disciples and found them sleeping. No? Lumayo siya ng konti, nanalangin siya. Ngayon, bumalik uli siya sa kanyang mga apostol at nakita niya ang mga ito ay natutulog. At sinabihan niya si Pedro at ganito ang ating mabasa. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Couldn't you men keep watch with me for 1 hour? Baka naman pwedeng magpuyat kayo ng 1 oras, no? Kasama ako. No? Hindi pa pwede yun? Na? Tulog kayo ng tulog. Pwede bang magpuyat-puyat naman kayo ng konti? Kahit 1 oras man lang. So makikita natin dito ay ay nasasabihan niya na yung kanyang umiinit na yung kanyang ulo, nasasabihan niya yung kanyang mga alagad na baka naman pwede kayong makisama sa akin, makipagpuyat kayo sa akin kahit 1 oras man lang. Yan yung po yung tagpong nangyayari diyan sa Gethsemane na ikinuwento ni Matthew. At ganito po sa 41 ang ating mabasa. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Alam nyo, madalas natin naririnig itong sermon itong the spirit is willing, but the flesh is weak. Ito ay madalas natin naririnig na parang ipinatutungkol sa mga apostol. Tama naman po yun. Ipinatutungkol niya ito sa mga apostol. Pero ito yun rin ang nararamdaman ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang sinasabihan niya mga apostol, huwag kayong mahulog sa tukso. Sapagat ang ating Panginoong Kristo ng mga sandaling iyon ay ay nahuhulog sa tukso. Nahuhulog sa pagsalungat sa kanyang Ama. Ang gusto ng kanyang Ama siya ay ay mamatay bilang handog para sa kasalanan ng sanlibutan. Pero sa pagkakataong ito ay idinadalangin niya sa Ama na wag sanang matuloy muna ang planong ito ng kanyang Ama. Dinadalangin niya na let this cup pass. So his spirit is willing to do the will of his Father, but his flesh refuses to abide. Gusto ng kanyang espiritu sundin sapagat yun ang dapat mangyari. Pero yung kanyang flesh may nararamdamang iba, may nararamdamang panglulumo, pagkabalisa,
at itong flesh na ito ay tumatanggi na matupad at mangyari ang pinaplano ng Ama para sa sanlibutan. Pansinin po natin yon. Idinalangin ng ating Panginoong Kristo na huwag sanang matupad ang planong ito ng Diyos. Sa 42, ganito ang ating basa. And he went away a second time and prayed. So matapos niya sabihan yung mga alagad na magsipagpuyat kayo, manalangin kayo para hindi kayo mahulog sa temptation. Muli siyang umagwat sa kanyang mga alagad, lumayo siya ng bahagya para muli siyang panalangin. At ito ay second time na panalangin. At ano yung second time na kanyang panalangin? Ano ang laman ng panalangin na ito? Ang mababasa natin dito po sa 42, he went away a second time and prayed, My Father, if it is possible for this cup to be sabi niya, My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. So the same yung kanyang ipapanalangin. No? Ang pinapanalangin niya, huwag sanang matuloy. Let this cup pass. Pero if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, ang sabi niya, your will be done. Kung ako masusunod, Father, ayoko na. Pero dapat masunod ang iyong kalooban, sisigi ako. So makikita natin for the second time around, na hindi lang once, hindi lang twice, na siya ay nananalangin na huwag sanang matuloy itong plano ng Diyos na siya ay mamatay sa krus. Sa 43, ang sabi ay ganito, When he come back, he again found them sleeping because their eyes were heavy. So makita natin dito sa 43 ay muli siyang bumalik sa kanyang mga alagad at nakita niya, tulog na naman. Dahil nga inaagaw na talaga sila ng antok at mabigat na yung kanilang mga mata. So, hindi niya ginising at siya ay muling umalis. Lumayo siya muli. Ang sabi doon sa 44, So he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing. So, hindi lang isa, hindi lang dalawa, tinatluhan pa yung kanyang panalangin na sinasabi niya sa kanyang Ama, let this cup pass. Sa mga tuwid, seryoso ang ating Panginoong Kristo sa kanyang nararamdaman. Seryoso ang ating Panginoong Kristo sapagkat this is not only once, this is not only twice, but thrice na hiniling niya sa kanyang Ama na huwag sanang matuloy itong napipinto niyang kamatayan. At kung hindi ito matutuloy, hindi magkakaroon ng accomplishment yung eternal plan of God. So, may punto po na kamuntik ng hindi matuloy. Sapagkat Sapagkat sa kanyang pagiging tao ng ating Panginoong Kristo, labis siyang nahihirapan. Imagine niyo kung gaano ang hirap na dinanas ng ating Panginoong Kristo, mapagbayaran lang ang kasalanan mo, mapagbayaran lang ang kasalanan ko, mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Dinanas niya ang bagay na ito. Imagine niyo kung ikaw ay isang anak ng milyonaryo na tinatamo mo ang lahat ng paglilingkod ng kanyang mga alila sa bahay, na nakukuha mo ang lahat ng gusto mo. Sasabihin kanya ng iyong ama, anak, meron akong magandang plano para sa mga tao. Dadalhin kita sa isang depressed area. Dadalhin kita
sa squatter area na kung saan makakalubilo mo yung lahat ng mga kriminal doon, ano, yung mga mamamatay tao, yung mga adik, makakakalubilo mo doon. At sa iyong pagpunta, wala kang dadalhin anuman na meron dito sa ating tahanan. Mamumuhay ka doon mag-isa, magtatrabaho ka doon mag-isa, ang kakainin mo bunga ng iyong yung pagtatrabaho doon sa squatter area. Kung ano yung paraan ng pamumuhay nila, yun rin ang magiging pamumuhay mo. Papayag ka. Natural hindi, sapagkat maiiba ang direksyon ng iyong pamumuhay, maiiba yung lifestyle mo, at alam mo na labis kang mahihirapan. Ganon ang nangyari sa ating Panginoon Kristo. Tinatamo niya, nag-i-enjoy siya lahat ng mga privileges ng pagiging divine niya doon sa sangkalingitan. Pero may plano ang kanyang ama sa sanlibutan dahil sa pagmamahal niya rito, gusto niya ang kanyang anak ay mapunta rito bilang tao, mamatay sa krus, pagbayaran ang kasalanan lahat ng kasalanan sa sanlibutan at pumayag yung kanyang anak. Pero dito makikita natin may punto na umaatras na ang anak sa plano ito. Pero siyempre sa history alam natin na bagamat dito sa Garden of Gethsemane ay idinadalangin niya na huwag matuloy, natupad pa rin at nasunod pa rin ang kagustuhan ng Ama. At ang sabi niya, thy will be done. So isipin nyo kung ganong hirap ang dinanas ng ating Panginoon Kristo para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Sana po ay nanamnam ninyo ang kwentong ito. Sana ay nanamnam ninyo ang paghihirap na dinanas ng ating Panginoon Kristo para sa iyo at para sa akin, para sa lahat ng tao sa sanlibutan. Gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Gusto man ng Diyos at mahirap man sa Diyos na ibigay ang kanyang anak, ibinigay niya ito para sa ating lahat. Sana po ay na-appreciate niyo po this plan of salvation na ibinigay sa atin ng ating Ama sa sangkalangitan. Sana po ay nag-enjoy kayo sa video ito at sana po ay makita-kita tayong muli sa mga susunod pang video na akin pong gagawin. Maraming salamat. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell para sa ganon ay kung meron po kaming mga bago pang mga video na akin pong i-upload ay ma-notify kayo at i-like nyo na rin po kung nagustuhan niyo po ang video ito. At kung maaari ay i-share nyo na rin po ito sa inyong mga kaibigan para sa ganon sila man ay makapanood ng mga video ito. At sana po ay kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. Muli, ako po si Nehemio Sayuhay. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo at sana po ay panoorin nyo na rin po yung video ito na sa inyong harapan at pindutin nyo na rin po itong bilog para sa inyong mga subscription. Maraming salamat po.